Alright, for today's video is ipapakita ko lang ho sa inyo kung ano nga ba ang hitsura ng mga taga Davao. Hitsura. Hindi, ano nga ba ang buhay ng mga taga Davao? Ano bang mga ano namin dito pinagkakabalahan? Ano ba mga activities namin? Ano ba yung aming mga lifestyle, no? Ano kaya yung mga pinagkakabalahan natin inaatupag every Sunday, for example, no? So today, it's Sunday. So alam naman natin mga taga Davao City na kapag ka Sunday, meron kami dito talaga lagi na car free Sunday. So car free Sunday, ibig sabihin ho nun, walang mga sasakyang tumatakbo in particular or dito sa pinaka certain area ng or pinaka certain portion of Davao City Coastal Road Junction 1, no? So ito yung Junction 1, nagsisimula dito sa may Tulip Drive ho. Ito ang pangalan ng kalye na to dito. Tagos ho ito papuntang Quimpo Boulevard hanggang sa may MacArthur Highway, no? Kung dire-diretsuhin mo. Mahaba itong Tulip Drive. So ito yung pinaka endpoint ng Tulip Drive. And dito matatagpuan yung rotonda or roundabout. Roundabout yan. Sa unahan na yan. Sikat ang roundabout na yan, no? Buong mundo nakakita sa mga video na fini-feature ng mga taga Davao City ng mga vloggers and mga mainstream media, no? And mga local news dito sa Davao City. So napaka-iconic ng Coastal Road kasi namin dito, yung aming roundabout, yung aming rotonda, kasi nga kulay pink, kulay pula, basta maganda, no? Green na green, as in ano talaga, truly amazing. Tsaka ano siya, something to be proud of as Davaoenyo, and of course as supporter ni Tatay Digong. Nakatuwa, nakahanga na kahit paano ang Mindanao ay nakatikim ng proyekto galing sa national funds dahil kay Tatay Digong. Anyway, so yun ha. So ano nga ba ang lifestyle buhay ng mga taga Davao City lalo kapag Sunday. So ito nga, bali ini-enjoy namin ang car free Sunday. Ang sarap mag-jogging, ang sarap mag-walking sa Davao City Coastal Road nang walang sasakyan. Ibig sabihin ho nun, ang maaamoy na yung malalanghap dito na oxygen ay mataas, no, kumpara sa mga regular days man dito Saturday. Kasi yung mga araw na yon may mga sasakyang dumadaan. So pwede ka pa rin naman mag-jogging, trusko pa rin naman yung hangin galing sa open sea or galing sa Gulf of Davao or Davao Gulf. Pero mas lalong maganda ang experience, mas lalong maganda ang lungs, mas healthy ang lungs kapag ka Sunday. Kasi nga walang mga tambotso, no, na nagbubuga ng usok. Pero yun ay limited time lang, no. So ano na siya, in particular alas 4 ng umaga hanggang sa alas 8 ng umaga. Time check tayo, it's 3:47. So kita niyo naman itong sila kuyang City TMO or City Traffic. City TMO, ano ba ibig sabihin? City Traffic, basta. Ano siya, andyan na sila nakaantabay and ready na sila para magharang mamaya the moment na alas 4, no? Ganap ng alas 4 ng umaga. So ibig sabihin for 5, 6, 7, 8 like 4 hours kami dito maglalakad, magja-jogging, magsa-cyclist, no? Bisikleta, jogging, running, lahat walking sa Davao City Coastal Road Junction 1. Ang haba nito is 7.5 km long. So talagang sapat 'yun para mag-exercise. Ako naman ay kumain ako ng karne, tapos masarap na karne na talagang hindi pwedeng kainin na walang kanin, kaya okay lang, nagbusog ako ngayon. At kumain ako ng mangga, napakatamis, batas ang sugar, pero okay lang, mayaman sa fiber. Pero syempre yung sugar kailangan natin siya ma-divert into something like energy, no, para hindi tayo magkaroon ng diabetes or magkaroon ng sugar spike or mag-spike yung ating blood sugar. So dito tayo ngayon maglalakad. Ayun, tayo ha, naka-ready to go, di ba? May tayo dyan. Akala nyo tamad ako ha, dati, pero ngayon kailangan ko ng magsipag kasi nga we're not getting younger. So yun, ulitin ko ha, ano nga ba ang lifestyle ng mga taga Davao City? Ano ba ginagawa namin dito? Ano ba pinagkakaabalahan ng mga Davaoenyo during Sunday? So ito yun, no? Yan, kita nyo sila mag-jogging, magra-running, mag-walking sa aming sikat na build project na Tatay Digong na Davao City Coastal Road. So ngayon pala, mamaya pala ng konti, after lang mag alas 4, ang mag-walking tayo instead na doon sa may 7.5 km long mula dito sa may Times Beach papuntang doon sa may Bagua Playa. Ang gagawin ho natin is magre-routing ho tayo. Ibig sabihin is hindi tayo doon mag-vlog mamaya. Right after nito bali dalawang vlog tayo for today, no? Bali ang gagawin natin mamaya, abangan nyo ha sa mga manonood na kapanood nito, tapos wala kayong ginagawa dyan mamaya, panoorin nyo yung vlog ho natin kasi nga alas 4 maglakad tayo sa Bocana Bridge Junction 2. So Davao City ha, sa mga hindi nakakaalam, sa hindi mga taga Davao City, ang Davao City ay meron kaming dito flagship project ni Tatay Digong na kung tawagin is Davao City Coastal Road. That's nagtototal sa sum up siya ng 18 km long.
So yung 18 kilometer long na yun na coastal road ay meron ho yan, hinahati-hati ho yan sa apat na junction, no? So we have junction 1 which is happened na siyang pinakamataas na coastal road, no? So yun yung junction 1. So gano'ng kataas, kahaba, layo. So that's 7 point approximately, no? Or more or less 7.5 kilometers. So ang junction 2 naman is yun yung parang nasa mga approximately or more or less nasa mga 4 kilometer long. So yun yung junction 2. Yun po yung inangkin ni Bongbong Marcos Ngiwi Bangag na parte daw na kanyang programang Build Motor Better More. Edi wow. So yan po ay si junction 2, no? Inangkin ni BBM. So yung Bocana Bridge na binuksan noong December 15 yata yun, December 5 ba yun, no? So last year. So yun yung junction 2. Nag siya ng mayroon nga siyang haba na more or less 4 kilometer long. So yun po yung lalakarin natin mamaya right after matapos itong vlog na to ngayon. Pero but this time as of this very moment, ipapakita ko lang muna sa inyo ang hitsura ng mga taga Davao. O gaano kami ka-excited dito, anong ginagawa namin, ano ba yung pinakakaabalahan namin, ano yung mga activities namin dito or activity every Sunday, no? So ito yon, kita nyo, so yung CCTV mo natin, nakaready na sila, nakantabay na sila, waiting na mag alas 4 para harangan na yung mga sasakyan. So 3:50, no? So 10 minutes to go, lakad na tayo dito. So hindi ko ugali na or hindi ko habis ang magja-jogging, walking kasi nga tamad ako, kain lang ng kain, tapos yun vlog, lakad-lakad, cellphone, ganyan. So talagang napaka-unhealthy ng aking lifestyle. Pero this time dahil sa mga napapanood natin mga doktor, no, na mga social media influencer na rin sila, talagang marami tayong mga nakukuhang mga information kung paano alagaan yung sarili. So yun nga pala, mali pala yung ginagawa ko na pagkatapos kumain, busog na busog, bundat na bundat ay uupo, hihilata, nako. Oh. So yun, mali pala yun. So dapat pala daw pagkatapos kumain ay maglakad-lakad para yung mga carbs, mga protein or ano ba yung tawag doon, mga calories yan sa katawan mababurn, ganun. Hindi daw magkaroon ng diabetes or high blood whatsoever. Basta yun, no? Tapos yun yung rason na kahit hindi ako talaga, hindi ko yun habis. Pero this time parang natuto na ako or gusto ko nang napag-aralan ko na kita paano na maglakad. Dati kasi sakay ako ng sakay, ngayon pagka hindi na ako nagsasakay nung naglalakad na. So nakatipid pa ng pamasahe. Kasi dati for example, yung aking galing sa may sabi nating Quezon Boulevard, corner Rojas Avenue. So yung area na yan papuntang Ateneo de Davao University. Rojas Avenue, dulo to dulo. Natataxi ako niyan, kung hindi taxi ay padjak sikad. Pero ang ginagawa ko ngayon, naglalakad na lang. Kasi nga nakatulong pala talaga sa katawan ang paglalakad. Ako hindi nga lang ng konti, ako'y busog ha. Dati kasi hindi ako naglalakad ng pagkatapos kumain kasi nga akala ko appendix daw. Wala namang sinabing mga ganun ng mga doktor. Anyway, so yan ha, bali ito hitsura ng mga taga Davao City ngayon, early as alas 3 ng umaga. Ang dami ng mga nagpupuntahan dito para mag-jogging, mag-walking. Pero ako hindi nga ako athletic at saka hindi pa ako talaga sanay sa ganyang exercise practice, no, or activity. So ayaw ko munang tumakbo or mag-jogging. Ako muna ay maglakad-lakad lang muna. So car free Sunday. Maraming mga car free Sunday sa Pilipinas, hindi lang Davao City. So kapag ka-search mo sa YouTube, Car Free Sunday, so ang lalabas ay Marikina, tapos private sector na ng mga Ayala, ganyan, Muntinlupa, mga Philinvest City. So ibig sabihin pala, hindi ko pa nakita yun sa Marikina. Pero I think Davao City lang yata, or so far Davao City pa lang ang Car Free Sunday na hindi private property, hindi private sector, hindi business district ka. Diba? Sa Iloilo, kumusta? Meron ba kayong Car Free Sunday, no? Anywhere, somewhere, sa inyong lugar? Actually, ang Iloilo City, di naman na kailangan lang mag-implement ng Car Free Sunday. Kasi kahit regular days, kahit anong araw, talagang malinis ang hangin nila. Malinis ang hangin palibasa. Kasi ang daming mga punong kahoy. So, isa yan sa mga rason bakit di na kailangan ma-implement. Pero akin lang din naman yun. I don't know if they feel the needs na ng mga Ilonggo na mag Car Free Sunday. Kasi nga para sa akin hindi na kailangan yata, I think. Kasi nga daming consistent ang lugar nila when it comes to trip hunting. Ang Davao City pa lang dito, hindi pa tayo ganun ka consistent or hindi pa talaga ganun ka mapuno yung mga kali natin. Pero at least kita naman natin, di ba? Our city is trying their best
para maging yes, by nature ang ang mga Duterte family, which happen na sila yung mga politician natin dito, which is okay, wala problema kasi proven and tested ang kanilang mga political will. Anyway, so yun ang bali Iloilo City. Mag-comment kayo dyan mga Ilonggo kung ang lugar ba ninyo ay kailangan pa ba ng car free Sunday, just like what happened in Davao City every Sunday, no? Kasi para sa akin nga parang hindi na kailangan, kasi nga napaka-consistent lang yung lugar pagdating sa mga punong kahoy. So malinis ang hangin, talagang nai-emit yung mga carbon dioxide, nai-emit yung tawag nito, mga pollution. Yun na nga na nilalabas ng mga kahit mga dyan, mga carbon dioxide o mga dust, mas didikit yan sa mga punong kahoy. Anyway, tatapusin na natin itong video natin na to. Ito lang pinakita ko lang sa inyo ang hitsura ng mga taga Davao City. Ano nga ba ang pinakakaabalahan namin during Sunday, no? Oo. So ito na yon, meron kaming tinatawag na car free Sunday. So walang sasakyan every 4 AM to 8 AM in the morning every Sunday. So ang gagawin natin ngayon ay mag-vlog, for the sa next vlog after nito ay pupuntahan natin itong Junction 2. So more or less nasa nga siya, nasa 4 kilometer long. So laharin natin at tingnan natin kung kaya ba nating tapusin hanggang sa pinakadulo ng Junction 2 doon sa May Rojas Corner Boulevard. So let's try. Pero hindi, pababalik na lang, di ba? So 2 kilometer balikan hanggang Tulay. Pero tingnan talaga natin, sana magawa natin, So malapit na, time check tayo. It's 3:56 in the morning. Yan, set up na sa mga bossing natin, mga empleyado, mga taga police auxiliary, mga city team, mga security lahat ng mga security clusters, city TMO, Task Force Davao, PNP, ating mga auxiliary, lahat sila andyan naka-ready na. So ito yung natin ang ginagawa sa Davao City during Sunday. Habang may semento, kung walang semento, lalangoy tayo, kung wala ng tubig, lilipad tayo, kung wala ng hangin, mamatay tayo. Ang galing nga, di ba? Nakatawa. Ganda ng chant nila. Pag wala ng hangin, mamamatay talaga tayo. Kaya alagaan natin ang hangin. So, tanim tayo ng maraming punong kahoy. Si BP Sara Duterte nagtanim siya ng milyon. Ang target niyang 1 million tree planting ay parang sa ilang taon yata yun, pero na-hit niya, hindi pa natapos yung taon, na-hit niya ang 1 million. Ang galing. Okay, so that would be all. Nga pala, Ironman is coming. Okay, 3:57. So that would be all. Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo yung natin dito, mga kaunting patrivia.